po mga kaimas, makalipas po ang 5 araw ng ating pong pula mula po nung ilagay po natin dito sa seedling tray. Ayan, pwede na po itong itanim mga kaimas para hindi po siya masyadong malaki na itanim, para hindi po siya masaktan. Bali mamaya po itatanim na po natin to. Nakikita nyo, ang laki na agad. Ayan yung magdadahon na rin po siya. Pagka ganito po kasi na pwede na po itong itanim. Yan, bali 5 araw lang po yan mga kaimas. Napakagaling po talaga ng ating pong ginamit na foliar, mula sa pagbabad ng boto, paglipat po dito, yung pagdilig po natin na una, tapos in-spray ko pa po siya ng rose bed. Ayan, makikita nyo wala ni kahit isang butas ang dahon. Di po ba? Yun po makikita po natin na talagang napakahusay po ang ating pong foliar na ginagamit. Foliar na siya, insecticide na, fungicide pa. Di ba? Lahat po kayang-kaya niya na. Kaya napangintin nyo at magtatanim na po tayo maya maya. Ayan mga kaimas, tara na at magtatanim na po tayo. Tatanim na po natin to, malalaki na po ito. Pwede na po itong mga kaimas at kukunin ko na. Yan, yun buat na natin mga kaimas ang ating pong itatanim na ampalaya. Ayan, nandito na po tayo sa ating pong tataniman mga kaimas. Ayan na, wala naman pong problema dahil po nakahanda na itong ating pong tataniman ng ampalaya. Handang handa na po yan mga kaimas. So ayan, hintay lang po tayo. Ang ganda ng panahon, hindi po mainit, kaya pwede na po tayo magtanim ng ampalaya. Yan. So bali ito po ay handa na. Meron na po itong chicken manure, nanawin na rin natin. So bali ang gagamitin po natin panukat ay 0.60 cm. Ayan, ganyan lang po mga kaimas. Okay na konti. Ayan na po, kasimple. Simple lang yung pagtanim ng ampalaya mga kaimas. Na konti lang, basta lang po natin ang
So yun po mga kaimas, oh. Nakatanim na po tayo ng apat na linya pa lang po, hindi pa po tayo nakayari. Ayan. Dito po ay nasa 100 pa lang siguro, pero ito yung mga maiksing linya lang po ito mga kaimas. Ayan. Ayan. Meron pa tayong tatanim dito mahaba to. Yun pa yung isang tray natin. Bali nandun pa po yung tatlong seedling tray.